reason nga mag-celebrate sa kamatayon, how much more sa resurrection? Di ba? Nakaibalo ba mo nga panahon sa kamatayon ni Ginoong Hesus, nanago ang mga disciples. Tuwa sila sa upper room. Nahadlok sila sa mga Hudiyo. Unya, nakita ang yun nila nga si Ginoong Hesus namatay na, nagbitay sa krus. Murag ang something like, katong dati nilang sigasig sa pagsulti, murag nangawala karon, murag nanghadlok na sila. Kay namatay ang ilang magtutudlo, ang ilang giila nga Ginoo. Pero kay balo ba mo? Sa diyang nabanhaw si Ginoong Hesus, ang dating mga talawan, perte na nilang isuga. Si Peter, nagwaling niya, usa ka wali ni Peter, 3,000 ang nakabig o nagtuo sa Ginoo. Si Peter o si John, gipriso, wa sila nangahadlok, nga mapriso sila. Unya, giingnan sila sa mga authorities that time nga, ayaw na ninyo iwali ang ngalan ni Jesus. Pero giingnan sila, unsa man, kung kamoy papili, unsa may maayo. Nga malipay ang Ginoo o palabiyo na mo ang Ginoo o ang tao. So sila nakadesisyon nga palabiyo nila ang Ginoo regardless kung unsa may madangatan sa ila. So karon moingon po ko sa inyo kung mogsugod na ka nga mag-alagad ka sa tinuod nga Ginoo, kung magsugod na gani ka og tuo sa Ginoo, usahay ibuli ka sa imong igsuon, sa imong silingan. Moingon sila pasimba-simba. Pero pasagdi lang sila kay wala pa man sila nakasabot. Padayon ka sa imong relasyon sa Ginoo. Karon moadto na ta sa resurrection. Kaganina ningon ta katulo ka adlaw human sa iyang kamatayon nabanhaw sa Jesus. Nabay ebidensya? Daghan kay ebidensya. Amin ninyo sa diyang gilubong sa Jesus ang gihimo sa religious leaders, sorry kayo ha. Ang nakasulat kasi sa Matthew chapter 28 verse 11 to 15, pangulong pari sa mga Hudiyo, mga leader sa religion, sila ang nagkaisa. Ay ilang gipabantayan ang gilugman ni Ginoong Hesus niya, gipatrangkahan nila og dako kayong bato. Tapos gipagwardyahan pagyud sa mga sundalo. E balo mana? So kung moingon ta karon nga kita ang unang religion sa una, sila gyud to, wa nila lain. Sila ang nagpalansang kang Ginoong Hesus. Tapos unya giligid sa anghel ang bato, duha ka anghel gipadala sa Ginoo, padala sa atong Heavenly Father. Tapos giligid niya na iniingon ang utana, nganong gikinanglan jud ang anghel, pastor? Dili day kaya ni Ginoong Hesus nga mogawas bisag dili iligid ang bato? By the way, sultihan ko kamo, human giligid ang bato, nanulod dito ang mga disciples, wala na si Jesus dito. Bisag wala pa giligid ang bato, wala na siya dito. Pero giligid lang ang bato, aron nga makasulod. Kaya kung wala ligid, kisa may makasulod, nga mga sundalo nagbantay man. Nya kung dili angels ang muligid, kaya nila? Kinsa may pwede mo doon dito nga namang mga sundalo nagbantay. Pero ang mga anghel, sa diyang tuwa sila dito, nakita sa mga sundalo, pagbasahon mo ang Biblia, nag-ingon ang Biblia, nagkurog ang mga tuhod sa mga sundalo tungod sa duha ka anghel. You see that? Pero pagka ugma ni-report ang mga sundalo sa mga pangulong pari, o giingnan sa mga pari sila, ayun saba. Isulti Ginoo ninyo nga nakatulog mo gikawat ang iyang patayng lawas. Ayaw ninyo isulti nga nabanhaw siya. Kaya mo ninyo perting bakako na. Sa una pa day na nga ang religion ug ang authority nagkunay sa daan, nagsabot, nagkasinabot ng daan. Ingana ko na karon. Na ako ingana mga nahitabo, no? So sa may gimo, kung mulusot ni sa gobernador, kami niya bahala, wa na mo'y tulubagon. Niya ilang gihatagan ng mga sundalo og dakong kantidad sa kwarta bilang suborno, bribe. Kaya mga religious leaders, gi-bribe ang mga sundalo aron tabunan ang kamatuoran nga si Kristo nabanhaw. Pero abi ninyo, karon kita naggasto tag daghan kayong kwarta para lang gyud isulti ang kamatuoran nga si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw. Sila sa una naggasto sila kwarta para tabunan nga ingnon nga si Kristo wala nabanhaw. Di ba? So grabe no? Grabe ang bakak sa una pa. Religion pa gyud ang hinungdan nganong gisubornohan ang mga sundalo aron dili mamantala ang pagkabanaw ni Jesus. Nay mga witnesses pipila lang niya akong isulti sa inyo. Primero, nagpakita si Ginoong Hesus kay Mary Magdalene. Dili naman nato mabasa pero ako linganan ng mga bersikulo like in John chapter 20 verse 17. Si Mary Magdalene, kinsa na siya? Usa ka babae nga dati na siya nga prostitutes. Unya ingon sa Biblia na ay 7 spirits, bad evil spirits nga nasa iyang lawas. Ayaw mo kumpiyansa.
Ang mga dautan ng mga tao, bisag dili na sila magmurag na nasapian o yung bisag dili, posible nga nanay mga evil spirit sila. Kanang mga dautan ng mga tao. Okay? Ang uban sa ila, gwapo kayo. So mga gwapa, pagbantay mo sa mga gwapo. Kanya, mga gwapo, pagbantay sa mga gwapa, kay basig nanay dautan, espiritu mo, guba na sa imong kinabuhi, sa imong future. Balik kita sa Ginoo. Nya, ni-appear na po siya sa mga women. Uptick yun din yung mga kababayan ang sukat pa sa una. Sila may una ni ato dito sa lubnganan, kadlawon pa lang gani, nangadto na sila dito sa lubnganan. Okay, nya asa na makita? Mark chapter 16 verse 1 to 3. Ni-appear po siya sa kay Peter, Mark chapter 16 verse 7. Dito sa Emmaus Road, nagpakita po siya sa mga disipulo dito samtang nagbaktas. O nagpakita po siya sa 11 disciples kay si Judas niadto namatay naman. Asa na makita? 11 disciples na makita siya. Luke chapter 24, verse 33. Nagpakita na po siya, another, dito sa upper room, sa mga disciples, including sa kang Tomas. Okay? Makita na siya sa John chapter 20, 25 to 28. Ngayon sa paman, sa disciples sa Sea of Tiberias, nagpakita si Ginoong Hesus. More than 500 brethren, nagpakita si Ginoong Hesus. Meaning, sobrang 500 ka mga believers, mga magtotoo, nagpakita si Ginoong Hesus. 1 Corinthians 15:6. Now question. Pila ka tao ang gikinahanglan para magpamatuod nga ang usa ka butang tinuod nga nahitabo? Sa balaod nato sa Pilipinas, 2 or 3. Duha lang or tulo ka saksi para pamatud-an nga tinuod ang gisulti sa testigos. Pero dinhi more than 500 ang nakakita. Unya kay balo mo sa gihimo ni Ginoong Hesus, after siya na resurrected, 40 ka adlaw pa siya nga nagpabilin diri sa kalibutan, nakikain, nagkuban-uban sa iyang mga disipulo. Tingali mangutan mo ngano man na pastor? Para lang gyud patunayan nga nabuhi siya, na banhaw siya. Usa siya ni balik og kayab sa langit 40 days pa. Na wala maingon si Ginoong Hesus kung mamatay mo ang inyong mga kalag ang kalag sa inyong nangamatay na 40 days pa magsuroy-suroy, wala, dili na tinuod. Siya lang to. Kay natoy tuyo. Kung mangita mo sa Biblia og mga sample sa nangamatay, pag namatay ang tao, na ay destino dayon ang iyang kinabuhi. Ayaw na lang yun mo og kanang salik-salik kay total paampuan pa man. Kaya nga naman, dito mismo sa krus, di ba katong tulisan? Duha mo to sila? Ang isa, giingnan ni Ginoong Hesus nga karong adlaw, uban ka sa ako dito sa paraiso kay naghinumson man siya, nag-angkon man siya sa iyang sala. Nangayo man siya tabang kang Ginoong Hesus, ningon man siya, hinumdumi unya ako kung maghali ka na. Sa kasing-kasing anong tawhana kay tulisan man gyud siya, ingon siya sa una-una niya kung dili gyud ko kaluy-an nimo Ginoo, di gyud ko maluwas. So nag-angkon siya, makasasala siya, so gipasaylo siya sa Ginoo, kung mangutana mo naluwas to pastor, ang tubag nato, yes. Nga naman, si Ginoong Hesus mismo nagsulti. Karong adlaw, uban ka sa ako dito sa paraiso. So meaning, kung mamatay ka physically, naanda dayo destino ang imong kalag. Wala maingon si Jesus sa sunod adlaw, sunod semana, sunod tuig, uban ka sa paraiso. So dili ta magkumpiyansa. Kaya ang kaluwasan gitanyag sa mga buhi pa o dili sa mga patay na. Ang ingon sa Biblia, it is appointed once unto man to die, and after that, the judgment. Pagpatay ka na, wala na kayo mahimo pa. Mo na karon kung buhi pa ka, dapat maminaw ka sa gisulti sa Ginoo niya, magdesisyon ka kung mutuo ba ka sa Ginoo o dili. One time doon nga ito sa simbahan. Ningon siya, pastor, na ako'y sakit, magpaampo ko, tigulang na ko, pastor. Karon nga tigulang na ko, pastor. Mag-alagad na ko sa Ginoo. Now, mga idaran diya, paminaw. Hina pa siya, Manoy, kung pananglitan, batanon pa ka, apil mga batanon, paminaw. Di lang yun unta, dahil ka mag-alagad sa Ginoo. Wala siyang tingog. Gingin na ko siya, Manoy, abinin mo, ang Ginoo para sa tanan, bisag unsa nga edad. Dili pwede nga kita mo rason, nga unya na lang matigulang. Nakasigurado gid ita nga matigulang patatanan. Kaya yung uban bayawa man matigulang, namatay ba sila batanon pa. So kung kanus ka nakaila sa Ginoo, kana nga edad mao na ng panahona nga imong i-commit na para sa Ginoo. Alagaron nimo siyang matinudano ay naghulat sa matigulang na ka. Sa totoo lang, kung natigulang na tao niya, nakaalingga ta, dapat magtininuod ni gyud ta kay tigulang na gud. Pero kung ulaton gyud nimo nga matigulang usa ka mag-alagad, sa totoo lang dili na gyud ka makaalagad pareha sa mga batan-on. Kay usahay ang mga tigulang mao na may gabayan or unsa na, agakon pa ingon sa simbahan. Di naman sila makaadto kung sila ra. O di ba? May usahay mag-alagad pa ka sa Ginoo nga wa naman may kusog.
So karon mga batan-on diri sa kilati ug sa tanang nga naminaw, tarunga ang pag-alagad sa Ginoo samtang bata pa ka. Kay luoy pod kayo no, murag unsa man dayon pangunahuna nato, salin sa nahurot na lang Ginoo. Kung wa na kay kusog, wa na kay Ginoo naman gyud koy mahimo Lord, mag-alagad na lang gyud ko. Mingon gyud, masig na pa kay mo, ayun sa alagad. Ha? Sige na ba? Sige. So, ituloy na to. Karon mayon ko sa inyo importante ang resurrection kasi mao ni gipamatud-an ni sa daghang mga tao. Sa atong panahon karon, ang mga testimonies mo'y nagpamatuod. Halimbawa, dunay nagmasakiton. Unya, sa wala pa siya ampuin, nagampo na siya daan sa Ginoo. Sa dahil giampuan siya sa pangalan ni Jesus, naayo siya. Uy, salamat sa Ginoo. So meaning, buhi si Ginoong Jesus. Kaya kung wala pa, nganong naayo man. Tama? Pero naapay giampuan nga namatay. Nakadungog naman na, giampuan namatay. Yes. Nagreklamo ang tagiya sa namatay. Yes. Giampuan, magayat na ito, armaayo, namatay man hinoon. Ano? Unya, ingon dahil itong nakadungog man itong nag-ampoy siya nga, actually, naayon naman yun siya, ma'am, sir, siya, ayaw na. Okay, dito sa langit, wala na may sakit. Complete healing. So, kamo nga magpaampo, niya may mo complete healing. Bantay-bantay lang, kaya ang complete healing, dito na sa langit. Diri sa yuta, walay complete healing diri. Kaya na, magyun na yung mga sakit-sakit paghihapon ng atong corruptible nga body.